Hello. Um, Good morning. So, bago ko i-share yung comments ko regarding the oligarch sa Pilipinas, bago ko explain ano yung advantage at saka disadvantage, ano yung advantage at disadvantage sa capitalism, kapitalismo versus totalitarian form of government. So, ito, opinion ko lang ito. So, bago pa mangyari ito, paki-subscribe na lang, paki-like sa sinasabi ko, sinishare ko sa inyo, paki-subscribe na din sa akin para kung ano may mga latest video na i-upload ko sa YouTube channel ko. So, updated kayo sa mga bagong in-upload ko. So, ang Pilipinas, simula pa ng panahon ng mga Kastila hanggang sa ngayon, ay democratic form of government tayo. Always. And then, ang advantage sa democratic form of government, kapag masipag ang isang tao, madiskarte siyang tao, so may chances yan na umasindo sa buhay. Example, isa siyang empleyado, and then nag-resign siya, nagnegosyo siya, pag madiskarte siya, masipag siya, nag-focus siya, naging smart siya, may chances na maging milyonaryo siya o maging bilyonaryo siya. So marami mga ganun sa Pilipinas at sa lahat ng mga kapitalista na bansa. Yun ang disadvantage. So may freedom of expression ka, may freedom na mag-rally ka, may freedom na magsalita ka against sa government. So yun ang advantage. So may freedom to education ka. So kagaya nga sa Pilipinas, free ang elementary, high school up to college. So may freedom ka. Excuse me. So yun ang advantage sa democratic form of government or under shares na nagpo-forward siya ng kapitalista or capitalism. Kasi so ang disadvantage naman nito is karamihan sa mga politiko ng dito sa democratic government, whether he's mayor, governor, or senator, congressman, up to the highest position of the land, karamihan sa kanila, hindi naman lahat, karamihan sa kanila ay during the time of election, humingi sila ng financial support sa mga milyonaryo or bilyonaryo sa kanilang probinsya, kanilang bayan, or sa kanilang bansa. So, ang nakapangit nito is once na mga nalon yung barangay captain, mayor, governor, or senator, congressman, vice president, or president, sisingilin yun sa nag-finance sa kanya na negosyante. So, usually, sisingilin sila in a form of, example, mag-ano sila ng batas. Kagaya na nangyari nung, I think, kapanahon ni Ramos na ni-regulate yung instead ang mag-dictate ng prices increase ng petrol, mga fuel. So, naglabi sa itong mga mayaman na mga tao, naglabi sa Congress na ma-approve yung deregulation law. So, yun ang doon. So, na-approve siya. So, ang nag-control na sa prices, nag-dictate na sa prices, ito ng mga private na negosyante sa ating bansa. So, instead na nabili nila yung fuel na yon, yung crude oil na yon 6 months ago or 1 year ago, so whatever the price in the market, pag tumaas yung price in the market, tumataas din siya. So nakita nyo yun ang presyo ng gasolina, diesel sa Pilipinas is grabe kataas. Halos linggo-linggo tumataas ang price. So hindi kayang bigbigilan ng gobyerno dahil nag-ano man siya, binigyan na ng kapangyarihan ang pribado ng negosyante na mag-increase
sa kanilang prices ng fuels. Not like during the time of Marcos na kontrolado lahat. Hindi basta-basta ka na mag-increase ng prices ng fuel. So, yun ang alam mo naman pag nag-increase ang prices ng fuel, so nagpa-follow ang lahat ng products and services sa bansa na yun. So, tumaas-taas lahat. Pero nakasama, tumataas lahat ng bilihin, pero ang salaries ng mga private at saka government agencies nationwide is hindi din ganun kabilis tumaas. So, hindi siya equal siya. So, I remember nung bata pa ko, my father is a retired police. And then, medyo hindi pa siya masyadong matanda. Nag-security guard siya sa isang mining company sa Negros Oriental. So, I remember yung salary niya is, during the time of Marcos, yung salary niya is 250 pesos lang monthly. But, kahit 250 pesos niya, kaya kami paaralin sa mga private school. Nung time na yun, ang private school yun sa mining company yun, ang Silliman University. So, nakapag-aral kami doon sa elementary. So, bilang security guard, imagine, dalawa kami magkapatid, napaaral kami ng father ko sa isang private school. So ngayon, if you are a security guard, mahirapan ka na makapag-aral makapagpadala ng, mapaaral mo yung anak mo sa private school dahil sa kataas ng tuition fee. So, yun ang doon. So, pangalawang disadvantage sa democratic form of government, yung mga owner ng lahat ng mga owner ng private school, colleges and universities, naglawi din sa Congress para may pasa yung tuition fee deregulated law. So, nangyari na yon, ang bawat eskwelahan, nung approve yung bill na yon, ang bawat eskwelahan, sila na yung mag-decide kung magkano ang tuition fee na i-increase nila base sa expense nila, operating expense nila. So, ang impact doon, ang negative impact doon, unang-una is hindi na mapipigilan ng gobyerno sa pagtaas ng tuition fee increase. Kaya nga, dahil dito, ang lahat ng pre-need company sa Pilipinas, gaya ng CAP dati, mga Pacific Plan, at iba pang maraming mga more than 100 na pre-need company ay bumagsak. Bakit? Dahil before sa batas na ito, usually ang isang eskwelahan pwede siya mag-increase ng tuition fee doon sa school niya, maximum of 10% lang yearly. So in that time, ang mga pre-need company like College Assurance Plan, gumawa sila ng educational plan na 5 years to pay, and then after 5 years, mag-wait ka lang until 16 years yung anak mo, mag-college na. So sagutin na lang lahat na tuition fee, kung magkano mo yan ang tuition fee in the future, depende sa college plan category. So, nung time na nakabinta na itong mga pre-need company sa buong Pilipinas, marami na subscriber doon, marami nang bumibili ng mga plano na yun, educational plan, para sa kanilang anak pag nag-aaral ng college. So, hindi nila na-problemahin ang tuition fee. Ang problema nito, nung na-approve yung tuition fee deregulated law, so, ang mga eskwelahan na private school na ang binigyan ng authority na mag-increase yung nila, nung tuition fee nila. So, may marami eskwelahan na hindi lang 10% ang increase nila sa tuition fee. Mayroon eskwelahan na 50% or more than. So, kaya nga, hindi na kayang babayaran yung tuition fee. Kasi, ang nangyari doon is, halimbawa, yung CAP, nag-design na isang plano, traditional educational plan, na, halimbawa, yung anak ko is 1 year old pa or 0 age o below 6 months old,
pag ang anak ko pag college at that time na 16 years old, calculated nila na based on 10% increase ng tuition fee, ito yung specific amount na babayaran nila. Ang nangyari, marami na silang nagbinta na educational plan sa buong Pilipinas. Million-million na yun ng mga policy holder na. And then biglang nagbago yung batas, binigyan ng kalayaan yung mga private school, college, universities mag-decide kung ano yung magkano yung percentage ng increase ng tuition fee. So sky is the limit na. 50% or more than ang increase sa taon-taon ng tuition fee. So hindi na nila kayang babayaran. Kaya nga dahil doon ang impact is halos lahat closure yung lahat na mga pre-need company sa buong Pilipinas dahil doon. So, sino yung nagkamali doon? Para sa akin, based on my studies and analysis, ang nagkamali doon, yung Congress na nag-sponsor sa batas na yon na it-regulated ang tuition fee increase. Pangalawa, kung sino yung presidente doon na nagpumirma din, sila yung liable doon. Kasi liable sila na parang economic sabotage yun. Dahil bumagsak yung isang industry ng pre-need company dahil sa pumipirma ng mga congressman na yon sa time na yon na mabubuto na magkaroon ng batas na gayon, tuition fee deregulation law. At saka kung sino yung presidente noon, dapat liable siya doon. Kaya yan, siguro takot din yung presidente ng pre-need nung that time na yon, yung pre-need Association of the Federation of the Philippines, takot na magdemanda ng plunder or economic sabotage doon sa mga congressman, including the presidents na nag-approve sa batas na yon. Kasi buong industriya ng pre-need company na binabagsak, sinasara dahil doon sa pagkamali na yon. So ito sa akin opinion ito base sa observation ko. So yun ang disadvantage. Pangatlong disadvantage pag democratic form of government, limitado ang kapangyarihan ng presidente na disiplinahin yung tao sa Pilipinas. Example, yung yung mga telecommunication company. So, sa ibang bansa, malakas ang internet. Pero sa Pilipinas, mahina lang. Dito sa ibang bansa, ginagamit na yung video call. Sa Pilipinas, panay text. Bakit hindi tinatanggal ang text? Bakit, anong dahilan bakit mahina pa rin ang internet sa Pilipinas? Ito lang yung analysis ko doon. Sinadya yung inahina yun sa mga telcos dahil pag binalakas nila yun, mawala na yung paging texting capital of the world ng Pilipinas, kasi kita yung pinakamalakas in terms of text. So wala na, kasi puro na lang video call na lang. So upload ka na ng mga applications na pwede ka maka-video call sa gusto mong tawagan. So mawala na yung mga regular call, puro tawag na lang through internet na lang. So yun ang dahilan base sa analysis ko. So in terms of pa din sa mga politiko, so ang sistema kasi sa Pilipinas kasi pag kumandidato ka bilang barangay captain, mayor, congressman, governor, senador, hanggang pinakataas-taasan, karamihan, hindi naman lahat, karamihan kasi kailangan talagang may pera ka. Popular ka, may political machinery ka nationwide. Dahil kung wala ka doon, mahirapan ka na manalo. So, yun ang problema doon. So, halimbawa, ang presidente, ang sahod siguro ng presidente siguro mga 300,000. So, times 12 months, times halimbawa lang yung sahod ng presidente. Let's assume na ang sahod niya is sa isang buwan, sabihin natin na 300,000 Philippine pesos times 12 months.
because 3.6 million times 6 years is 21.6 million. So, imagine mo 21.6 million. Yun na yung total na income niya sa isang sa 6 years niya na term. So, tapos ang pagkumandidato ka ng presidente, pinaka minimum na pinaghandaan na budget is 10 billion. So, paano mo 'yan mabawi? Paano mo yung mabawi yung 10 billion mo na kapital mo sa pangampanya sa buong Pilipinas? Tapos ang kita lang, ang salary mo lang is 21.6 million. Walang ang 1 billion yung total na salary mo. So there is a chances talaga. There's a chances talaga na nag-take advantage ang mga oligarchy dito, ang mga millionaire, billionaire na maglabi doon sa mga politician or nagbigay ng financial sa mga politiko, sa barangay captain, sa mga mayor, sa mga congressman, senador, up to sa president. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Kasi may iba naman talaga na kagaya ni President Duterte na yung lahat na niya bumubutos kanya is talagang purely voluntary at nag-contribute sila ng sariling pera nationwide or worldwide. Pero yung mga ibang politiko talagang may nag-finance sa kanila ng mga multimillionaire or billionaire doon sa lugar niya. Kaya pag nanalo yung politiko na yun, ang chances are babalikan yun ng isang bilyonaryo or milyonaryo, singilin yun in terms of pabor. Example, mayroon siyang mga batas na tungkol sa mining, tungkol sa negosyo niya na sang-ayunan doon sa batas na gagawin o i-propose doon sa Congress, sa Senate, mga ganon siya. So, yun ang disadvantage doon kasi ang sistema natin talaga naka-design sila, yung election system natin, naka-design siya para lang talaga sa may pera. May pera, may political machinery, at saka kilalang kilala. Yun ang advantage doon. Although, kailangan pa rin kailangan matalino mo, kailangan talagang kumari is talagang may track record na talagang maraming natulungan, maraming project na nagawa. Kung kung ang background niya is mayor or dati siyang governor, so kailangan talaga may background siya na successful siya doon sa previous niya na experiences. So yun ang doon. So yun ang mga nangyari, ang advantage at saka disadvantage doon sa democratic form of government. So ang disadvantage din hindi nakokontrol ng presidente ang mga oposisyon na sumisira sa kanya. Maraming mga oposisyon na mga grupo na nag-imbento ng mga kwento or mga issue at ibato doon sa gobyerno or sa isang presidente na hindi nila gusto. Sa mga ibang form of government like totalitarian form of government, so hindi ka pwedeng magsalita against sa government, hindi ka pwedeng magsalita against sa presidente or hari. Bawal yun, bawal ang rally. So yun, yun talaga. And then ang advantage naman doon sa totalitarian form of government is halos lahat na kumpanya sa bansa nila is controlled by the state or the government. Ang mga bilyonaryo sa bansa nila, mayroon din mga bilyonaryo sa bansa nila, mayroon din milyonaryo. Pero lahat na yon na millionaire and billionaire sa totalitarian of government, controlled sa gobyerno nila. Controlled sila. Kontrolado sila sa gobyerno nila. Hindi katulad sa mga democratic country, democratic form of government, hindi kontrolado
example sa US, ang mga trillionaire at saka billionaire sa US, kinokontrol ang gobyerno. Yun ang base sa research ko. Kinokontrol na. Ang mga politiko doon, hindi naman lahat, pero controlled sa majority sa mga politician na senators and congress, controlled ng mga bilyonaryo at saka trilyonaryo sa bansa nila. So yun ang nakasakit doon. So dito sa Pilipinas, open country ito before the time of Duterte, ang majority sa mga politician, Congress and Senate, kontrolado sa mga billionaires and multimillionaires sa bansa. Dahil sila may yung financer. Hindi naman lahat, pero sila yung nag-finance for the time ng election. So yun ang tsaka by nature kasi, ang Pinoy kasi matapang, tapos dahil democratic tayo, may freedom of speech tayo, may freedom of expression tayo, inabuso natin yung freedom of speech na yon. So minsan ininsulto natin personal yung presidente, hindi natin respeto ang gobyerno natin, ininsulto natin. So yun ang pero hindi mo magawa yun sa totalitarian of government. Hindi mo magawa yun. Yung insultuhin mo yung personal, yung presidente, pagbintangan mo ng urakot, nagnanakaw, hindi mo magawa sa totalitarian government yun. Mag-rally ka doon, magsisigaw ka doon, hindi mo magawa sa totalitarian government. Bigla kang mag-disappear pag gagawin mo yun. Kaya nga para sa akin na as long as democratic country ang Pilipinas, as long as may freedom of expression ang Pilipinas, as long as may kalayaan ang Pilipinas, as long as na limitado ang power ng presidente sa Pilipinas, hindi pa rin umasinso ang Pilipinas. Hindi pa rin siya umasinso. Dahil kahit sino pa ang matapang na presidenteng ilagay mo dyan, whether matapang siya o sino siyang katalino siya, marami pa rin humaharang. Unang humaharang yung mga anti-government na mga rebel group, terrorist group, tsaka mayroon silang mga legal frontliner na nakapasok na sa Congress, sa Senate. So sila yung humaharang. Limitado ang kapangyarihan. Biro mo, lantaran na yung may mga ano dyan, mga anti-government na nag-rally. Lantaran na sila yung legal frontliner na mga makaliwang grupo. Pero hindi pa rin, wala pa rin authority ang gobyerno ng Pilipinas na damputin sila diretso without search warrant of arrest. Nakita mo, ano na, marami nang nag-testify na kasama nila dati sa grupo nila, makiliwa, mga rebelde sila. Hindi lang 10 tao ang nagsalita. Pero still hanggang ngayon ang gobyerno wala pa rin kapangyarihan na damputin yung mga tao na yon na tinuturo sa makasamahan na mga rebelde na nasa kongreso na nakaupo, na nagkalat na doon sa lansangan tuwing rally. Wala pa rin guts ang gobyerno ng Pilipinas na damputin lahat yung mga anti-government na yon, mga terorista na yon, mga rebel group na yon, mga legal frontliner ng bansang gobyerno ng Pilipinas. Wala pa rin, walang guts ang gobyerno, walang kapangyarihan ang gobyerno na damputin kasi kailangan pa rin dumaan sa korte, kailangan pa rin dumaan sa due process. Na, biro mo, kita mo na sa YouTube, yan sa news talaga, lantaran talaga. Pero kung totalitarian of government pa yan, yung nangyari sa mga mga rebelde na yan, mga legal frontliner na yan, na in fact nakapenetrate sa mga eskwelahan, nakapenetrate na sa mga kongreso, na iba na sa Senado na, may iba may mga posisyon na sa gobyerno. Kung sa totalitarian government pa yan, ang mismong leader ng presidente,
pwede na makapag-utos doon sa military para damputin, para ipagkulong yung mga rebelde na yan. Pero wala. Wala dahil democratic country tayo. Wala dahil kailangang lahat dadaan sa due process. So yun ang ano doon, yun ang nakasakit doon kasi ayan na, mahirapan ang gobyerno natin. Kagaya ni Pangulong Duterte, napakatapang na yan, napaka matalino dahil dating piskal, dating abogado, dating mayor. So alam na niya ang batas, pero kahit master niya ang batas, ang kapangyarihan niya hindi absolute, wala siyang absolute power. Kailangan pa rin idaan sa korte, kailangan pa rin may search warrant, kailangan pa rin may warrant of arrest, kailangan pa rin, kung magagawa siya batas, kailangan pa i-approve sa Congress, i-approve sa Senado. Doon siya, doon na doon na uudlot ang pag-implement, paghuli sa mga makaliwa na yung grupo na yan. Doon na uudlot. So, nakiusap ako sa mga mambabatas, whether Congress or Senate, pag-isipan nyo mabuti. Para sa akin, mas mabuting magkaroon ng charter change at baguhin yung konstitusyon at gawin yung totalitarian form of government at bibigyan mo yung absolute power ang presidente. Kung gusto nyong madisiplina ang tao sa Pilipinas, kung gusto nyong wala ng rebelde, kung gusto nyo nang wala ng mga drugs, kung gusto nyong hindi man siya mawala ang drugs kasi very powerful ang drugs, at least 50% mabawas. And then yung criminality from 100% babagsak siguro ng 10% na lang. Ang corruption from siguro 50% babagsak na lang ng mga 5% na lang. Hindi naman siya perfect. Pero may isang bansa dito sa Asia, Asia ba siya? Zero ang terrorism nila, zero ang drugs nila, ganon sila. Kasi lahat kasi grabe. 100% totalitarian form of government sila. Disiplina lahat. Yung ginawa ng mga oligarchy na niloko yung mga tao. Nag-take over ng mga kumpanya, yung sa tubig, sa kuryente, kinokontrol. Lahat ng mga basic commodities sa ating bansa, kinokontrol. Dapat kasi ang gobyerno ang mag-control dyan. Halimbawa sa mga kuryente, dapat ang gobyerno ang mag-control dyan. Ang may-ari, kuryente, tubig, mga transportation, eroplano, barko, mga transportation, dapat gobyerno ang may-ari. Lahat ng gasoline station, buong Pilipinas, dapat gobyerno ang may-ari. Lahat ng tollway, MRT, dapat gobyerno ang may-ari. Lahat ng mga water district, from Apari to Hulu, lahat ng mga elektrisidad, from Apari to Hulu, dapat gobyerno ng Pilipinas ang may-ari. Hindi pribado. Ulitin ko, hindi pribado. Dapat gobyerno. Dapat lahat ng eskwelahan sa buong Pilipinas, dapat ang may-ari, gobyerno ng Pilipinas. Dapat hindi pribado. Dapat control lahat sa gobyerno. Pangalawa, dapat ma-enforce na yung ID system sa Pilipinas. Na lahat ng information mo malagay doon sa yung lahat yung sa mga fingerprints mo malagay doon sa national ID mo. Lahat ng information. Para mahuli ka agad kung anti-government ka ba or pro-government ka ba. Kaya sa ibang bansa, pag sumakay ka ng train, lahat-lahat, kailangan ipag-present mo sa ipakita mo yung national ID. Pag wala kang ID, di ka pwede makasakay sa aeroplano, barko, bus, kung wala ka ng national ID. Ngayon dito, stricto na ngayon dahil sa COVID. So, pag wala kang yung talagang
ano ka doon, yung naka-first dose ka na sa vaccination, hindi ka makapasok sa sa lahat ng mga malls or government office or private office. Hindi ka makapasok. Disiplina talaga, kailangan talagang disiplina. Kasi ang tao kasi by nature kasi mayroon silang tinatawag na animal instinct. Tingnan mo sa Pilipinas, ang mga private na mga tao, minsan sinisigawan yung military, sinisigawan yung pulis. Pero sa ibang bansa, hindi mo pwedeng gawin yun. Hindi mo pwedeng gawin na sisigawan mo yung pulis, sisigawan yung military. Patay ka pag gagawin mo yun. Pero sa Pilipinas, dahil sa demokrasya nga ba, ang presidente sinabihan na pandak, ang presidente sinabi na pangit. Grabe talaga ka-demokrasya. Kaya nga sabi ko, di sa Pilipinas, ang ugali ng mga Pinoy, hindi naman lahat, dahil marami naman mga mabait. Pero ugali talaga nila, by nature, matapang ang Pinoy. By nature, abusado ang Pinoy. By nature, may crab mentality ang Pinoy. By nature siya. So, by nature talaga, hindi nirespeto ang pulis or military, lalo na kung mayaman sila sa lugar nila. Sinisigawan na yung pulis, sinisigawan na yung traffic enforcer. May isa pa yung nakita ko sa video, isang traffic enforcer, sinampal pa ng isang mayaman na nakakotse. Tingnan mo, sa ibang bansa, hindi mo pwedeng gawin yon. Hindi mo magrally-rally ka, patay ka. Umurahin mo yung pulis, wala ka, tipo ka. Kaya, alam mo, ang makabadisiplina lang sa isang Pinoy, si ugali natin kahit saan, kaya nga dito sa bansa na pinupuntahan ko talaga, minsan talaga, kung ano yung ugali na nanggagaling sa Pilipinas, yung pagkabarumbado nila, pagkasigal na, dinadala pa rin nila dito sa bansa na napuntahan ko, kahit mahigpit ang batas. Pero pag binibitay na yon, saka na nagsisi. So, yun ang ano ko doon, suggestion ko. Mas pabor ako sa totalitarian form of government na yun ang mangyari sa Pilipinas. Hindi na yung democratic form of government. Kasi yun nga, abusado ang Pinoy by nature. By nature talaga, abusado sila. Tsaka matapang siya. Lumalaban sa pulis. Lumalaban sa military. Lumalaban sa may mga authority. Tsaka abusado siya. Biro mo, presidente ka na ng Pilipinas, minsan ininsulto pa. Hindi mo lang natakot. Kaya para sa akin na parang madisiplina ang tao sa Pilipinas para umasenso ang Pilipinas. Kailangan talaga na kung maaari lahat ng mga na negosyo, na mga basic necessity na negosyo, tubig, kuryente, transportation, dapat ang mag-control dyan, ang mamayari dyan, gobyerno ng Pilipinas. Yung mga expressway na may mga toll gate na yan, mga LRT, MRT na yan, dapat gobyerno ng Pilipinas ang may-ari. Lahat ng mga gasoline station sa lahat ng bansa nationwide, from Apari to Hulo, dapat gobyerno ng Pilipinas ang magmay-ari dyan or mag-control dyan. Lahat ng eskwelahan sa buong Pilipinas, from Apari to Hulo, whether private or government or state run, dapat ang may-ari dyan, gobyerno ng Pilipinas. Ganun talaga. Kasi, pag pinabayaan mo ang private ang mag-run dyan, walang pakialam yan sa mga tao. Hindi yan concern sa mga tao. Ang concern lang yung profit nila. Yung mga private na yan. So, mas maigi ang gobyerno ang mag-control, mag-manage, magmamay-ari. Kasi ang gobyerno may mamalasakit sa taong bayan. Pero ang private, walang pakialam. Walang pakialam yan. Gagatasan nila yung mga tao mahirap. Walang pakialam yung mga private na yan. Kasi ang concern na niya is yung kita nila. So, yun lang ang ano ko ng
masabi ko sa bansang Pilipinas, sa mga kababayan ko, na mas maigi para sa akin, opinion ko lang ito, na mas maigi yung totalitarian form of government compared to democratic form of government. So yun lang. Thank you very much.